Mainit na naman ang ulo ni Lolo Xi Jinping at umalma sila mga tol sa isang barkong pandigma ng Canada na dumaan sa Taiwan Strait. Mga tol, no? Dahil nga itong Taiwan Strait kinikilala ng mga bansa na ito'y isang international waters, sa international way kung saan pwedeng daanan yan mga tol ng barko ng kahit na sino mang bansa mga tol. Kasi ano yan 'di ba? Pilipinas, Taiwan, tas Taiwan Strait mga tol, daanan talaga yan. Pero ang pagkakakilala kasi diyan ng China, teritoryo nila yan. No, kailangan umingi muna ng pahintulot sa kanila, no? Kaya eto, galit na galit ang lolo nyo. No, ayan, no? China kinondena ang paglalayag ng barkong pandigma ng Canada sa Taiwan Strait, mga tol. Umaalma, mga kapatid, no? Panoorin natin tong balitang to mula rito sa Net25. Samahan ninyo ako, mga kapatid, at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Kinondena ng militar ng China ang paglalayag ng isang barkong pagdigma ng Canada sa Taiwan Strait. Sinabi ng People's Liberation Army Eastern Theater Command na ang ginawa ng Canada ay nagdulot ng gulo at nagpahina sa kapayapaan. Wow! Nagdulot ng gulo, nagpahina sa kapayapaan, agad-agad, dumaan lang. Samantalang pinapalibutan ng puwersa nila yun, nagpapalipad sila doon ng mga mga jet fighter nila at sinisindak nila ang Taiwan. Yun ba yung ginagawa nila, hindi nagpapahina at nagpapagumugulo sa kapayapaan? Nanganan talaga tong mga Tseko ang kukulit no? Taiwan Strait. Sinabi ng People's Liberation Army Eastern Theater Command na ang ginawa ng Canada ay nagdulot ng gulo at nagpahina sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait. Inanunsyo rin ng China na high alert ang kanilang puwersa sa lahat ng oras upang labanan ang lahat ng mga banta at provokasyon. Ayan na naman sila, no? High alert, no? Loaded. Ang sinasabi nila, loaded. High alert, no? Anytime pwede kami mag-launch, no, ng aming mga missile. Yan sinasabi nila, mga tol, di ba? Tapos sinisindak nila yung Taiwan, nagpapadala sila diyan ng napakaraming puwersa sa Taiwan. Yung Taiwan naaalarma din sa ginagawa nila. Pero para sa kanila hindi sumisira ng kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait. Tapos etong barko ng Canada na dumaan is nakakasira ng kapayapaan. Wow. Iba definition nila, mga tol, no? Paminsan-minsan ay dumaraan ang US Navy at mga barko ng Canada, Britain at France sa Taiwan Strait na itinuturing nilang isang international waterway. Naniniwala rin ang Taipei na international waterway ang Taiwan Strait, subalit patuloy. International waterway. So daanan talaga siya. Iwala rin ng Taipei na international waterway ang Taiwan Strait, subalit patuloy na ginigiit ng Beijing na strategic waterway ito at bahagi umano ng teritoryo ng China. So hindi pwedeng daanan para sa kanila. Pero ayon sa international law, mga kapatid, pwedeng daanan. 'Di ba? Sila nga dumadaan sa archipelagic water ng Pilipinas eh. Diba? So ngayon, karagdagang balita, mga kapatid, eto, gagamitin ang US Typhoon missile, mga tol, na malamang to ay kaiinit na naman ng ulo. Etong mga balitang panonoorin natin ngayon, mga tol, magpapainit ng ulo kay Lolo Xi Jinping, no? Sabi rito sa balita mula sa UNTV, Typhoon missile system ng US gagamitin sa Philippine-US Combined Arms Training. No, talagang inaaral kasi natin kung paano i-operate itong Typhoon missile na to para dumating man, mga kapatid, yung ayaw nating dumating na pagkakataon, alam natin kung paano gamitin itong mga ganitong klaseng armas, no? Panoorin natin to. Part of our training, it's part of the prelude to Balikatan. And yes, it is part. Gagamitin ngayong taon ang mid-range missile capability o Typhoon missile system ng Estados Unidos sa pagsasanay ng katex-katihan ng Philippine Army na nagsimula na ngayong araw. Ang katex-katihan o Combined Armed Training Exercise ay layuning ihanda ang hukbong katihan ng Pilipinas sa mga external threat upang mapabuti ang kakayahan ng hukbo at bilang paghahanda sa mas malaking pagsasanay gaya ng salaknib at balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos
para sa pambansang seguridad o external defense. Nilinaw ng Philippine Army na hindi nito papuputukin ng MRC, kundi gagamitin lamang ito para sa pagsasanay. So ayan malinaw na malinaw. Yung Mid-Range Capability Missile o MRC ay hindi papuputukin, mga tol Hindi siya papuputukin, kumbaga gagamitin lang siya sa pagsasanay. Siguro aalamin kung anong function itong mga bagay na ganyan, yung mga kung ano man yung mga kinakalikot doon, mga tol, kung paano i-transfer, kung paano ilipat sa iba't ibang location. Siguro yun yung mga aaralin nila at kung paano halimbawa ililigpit, isi-set up. Siguro ganun lang yung mga pag-aaralan nila pero hindi actual na papuputukin, no? So naging malinaw sa atin 'yan. No, for us, we're in the level of appreciating the system and being able to understand how to utilize it in our defense concept. Oh, yun nga. The Balikatan has a different purpose, but for the Army, it's us understand the system. Nasa 6,000 mga sundalo ang lalahok So yun nga no, kailangan muna nilang intindihin yung sistema, 'di ba? Kung ano yung kakayanan o capability ng missile na yun, pero hindi nila actual na papuputukin. sa CATEX exercise ngayong taon kung saan mas pinalawak pa ang mga lugar na isasagawa ang pagsasanay. Bukod sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija, may 2 lokasyon pa na idinagdag sa pagsasanay, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Ang Camp Kibaritan Kilalangan sa Bukidnon at Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz. Nilinaw din ng Philippine Army na hindi kasama sa pagsasanay na ito ang mga EDCA sites sa bansa. It's a first time. Now, if we would want to simulate a crisis, national crisis situation when it comes to territorial defense, it's the Army's ability for command and control. Meaning, wherever you are located in the country, you should be able to command and control the forces. This is what we will be focusing on. Bagamat nagsimula na ang mobilization para sa pagsasanay na ito ngayong araw, pero ang opisyal na pagbubukas ng CATEX ay sa March 3 at magtatapos naman sa March 12. Ryan Lacan. Okay, so yan mga tol gagamitin itong Typhoon missile sa PHUS Combined Arms Training pero more on appreciation at saka tawag dito, iaaralin nila yung system. No, parang ganun lang yung gagawin nila siguro kung paano nga i-transfer, paano i-set up, paano isasakay at ita-transfer sa ibang location, mga ganun lang. No? So dagdagan natin ngayon yung balita mga kapatid, no? Sunod-sunod na natin 'to. India magbebenta ng mga bagong missile system sa Pilipinas. At yun naman ang kailangan nating gawin, bumili ng mga panibagong sandata, bumili ng mga panibagong assets na makakatulong sa pagdepensa ng ating teritoryo. Ang sabi rito sa report, ayan inaasahan ng India na bibilhin ng Pilipinas ang kanilang Akash missile system sa isang $200 million na kasunduan, no? $200 million na kasunduan, mga tol. Medyo may kalakihan pero yan naman ay investment ng Pilipinas, no? Kung bakit tinawag na investment? Kasi ito yung mga magagamit natin para protektahan yung ating ating soberanya, ating bansa. Ito yung magbibigay ng babala, no? Para sa mga nagnanais na manggulo, nagnanais na lumapit para sakupin tayo. Alam nila na meron tayong mga ganitong klaseng sandata at para magdalawang isip silang gawin o ituloy yung kanila mga masamang balak. No? Panoorin natin to mula sa Net25. Inaasahan ng India na bibilhin ng Pilipinas ang kanilang mga Akash missile system sa isang $200 million deal. Ito ata yung mga short-range missile lang, no? Ayon sa New Delhi, posibleng magsimula ang deal sa buwan Abril. Ang Akash system ay may kakayahang magpalipad ng mga missile hanggang sa layong 25 kilometers. Oh, short distance nga lang. Short range. Una nag-export ang India sa Armenia sa isang $230 million deal. Subalit, sinasabi ng mga sources na maaaring mas malaki pa ang magiging kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng India. Sa kabila naman ito, hindi naman tinukoy ng India ang eksaktong bilang ng mga missiles at accompanying systems katulad po ng radar sa magiging arms deal nito sa Pilipinas. But at least, di ba, nakikita natin na tuloy-tuloy ang modernization program ng ating sandatahang lakas at importante
Importante yan mga tol, na at least meron tayong knowledge na nakikita natin itinutuloy-tuloy ng gobyernong to, ng administrasyon ni PBBM, yung pag-modernize no, sa ating AFP, sa ating sandatahang lakas, which is good. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na nahaharap ang Pilipinas sa agresibong galawan mga kapatid no ng ibang bansa diyan, nakakala mo talaga sila pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.